Ang panimulang kwento ng Chapter 31. Aroganteng tinitigan pababa ng Heavenly God Race member si Su Hong. Naiginigit na malaman kung sino ang nagbigay sa isang hamak na langgam ng pahintulot na tumingin paitaas. Nangangako na pagbabayaran ni Su Hong ang kalapastangang ito gamit ang kanyang buhay. Naglaho ang lalaking may pakpak at muling lumitaw sa mismong likuran niya. Nagpanik si Su Hong, dahil ganap na nabigla sa nakasisilaw na bilis nito. Bahagyang naharang ni Su Hong ang dumarating na tira, ngunit ang mabigat na impact ay nagpadurog sa lupa sa ilalim niya. Ngumisi ang lalaking may pakpak, naaliw na makatuklas ng ganoong kahusay na fighter sa loob ng mas batang henerasyon ng tao. Pinahid ang dugo mula sa kanyang bibig, napagtanto ni Su Hong ang overwhelming strength ng Heavenly God Race. Habang nakalutang sa ere, inamin ng possessed cultist na inaasahan lamang niyang pumatay ng ilang mahihinang tao sa panahon ng ritual na ito. Kinikilala si Su Hong bilang isang monstrous genius. Ipinasya niyang wakasan ito agad upang permanenteng burahin ang isang banta sa hinaharap. Bigla, ang braso ng lalaki ay nagka-crack dahil sa matinding puwersa. Inis na napansin niya na ang kanyang host ay hindi man lang umabot sa Tier 4 vitality at bumabagsak na mula sa kanyang divine power. Sa kabila ng pumapalyang vessel na ito, may kumpiyansa niyang idineklara na ang peak Tier 3 strength ay sapat na upang durugan si Su Hong at naghanda para sa isa pang mapanirang suntok. Nang marinig ang mga ibinubulong na reklamo, napagtanto ni Su Hong na hindi siya nag-iisa. Napagtanto niya na hindi siya nakakaharap ng isang tunay na Heavenly God. Kundi isang possessed human lamang na ang katawan ay unti-unti nang nawawasak. Nagpapadaloy ng Golden Lightning sa isang Thunder Rush Fist. Matapang na idineklara ni Su Hong na ang resulta ay hindi natiyak at sumugod pasulong. Marahas silang nag-clash, nagpapalitan ng mabilis at mapanirang mga serye ng tira na nagpayanag sa buong lambak. Nanunood mula sa talampas sa itaas, casual na pinuri ni Qin Tianli ang pisikal na lakas ng Heavenly God Race dahil sa kakayahan nitong makasabay sa kanyang estudyante. Sa tabi niya, ang nayayamot na si Wang Qingshan ay nagmungkahi na si Su Hong ang tunay na nakakagulat. Ganap siyang nabulag. Naguluhan siya na ang isang lower realm fighter ay gumamit ng purong pisikal na lakas upang tapatan at pigilan pa ang isang host na sinapian ng isang Heavenly God. Sinasamantala ang kanyang bentahe, nagpakawala si Su Hong ng isang mabigat at lightning-infused punch na nagpuwersa sa Heavenly God na mapaatras. Bagbog sarado at duguan. Iginiit ng Heavenly God na malaman kung anong monstrous physique ang taglay ni Su Hong. Inamin niya nang may kawalan ng paniniwala na kahit laban sa mga pinakadakilang Chosen One sa All Heavens battlefield. Hindi siya kailanman natalo sa tapatan ng purong lakas. Ngunit isang hamak na tao ang kasalukuyang nagpapaurong sa kanya. Ganap na kalmado, ngumiti si Su Hong at kinutya ang kanyang kaaway. Hinimok itong patuloy na lumaban. Kung hindi pa siya napapagod. Pinalalakas ang kanyang fiery aura, nagdiwang si Su Hong sa laban. Mula nang mag-awaken ang kanyang overlord body, takot siya na baka aksidente niyang mapatay sa bagbog ang mga tao. Ngayon, labis siyang nasasabik na sa wakas ay mailabas ang kanyang buong lakas na may tanging layunin na patayin ang kanyang kaaway. Lantarang ninais ni Su Hong na ang tunay na katawan ng Heavenly God ang naruroon. Bigo na ang mahinang human host ay humadlang sa isang tunay na kasiyasiyang laban. Galit na nainsulto sa pagiging mababa ng tingin sa kanya. Sumigaw ang Heavenly God sa langgam na tao at pinasimulan ang kanyang ultimate technique. Nagbukas ng isang dambuhalang golden portal upang ipatawag ang kanyang divine arsenal. Hindi mabilang na nagniningning na spears ang lumitaw mula sa mga portals. Habang nakalutang sa itaas, idineklara niya na si Su Hong ang kauna-unahang tao na nagpuwersa sa kanya na gamitin ang move na ito. Nararamdaman na ang bawat golden spear ay nagtataglay ng sapat na destructive power upang burahin ang isang Tier 3 martial artist. Nagtaka si Su Hong sa teknika. Biglang tumunog ang kanyang system, na nag-aabiso sa kanya na ang partikular na martial art na ito ay hindi maaaring matutunan. Na nag-iwan sa kanya ng pagkagulat na mayroon palang mga uncopyable skills. Nanunood mula sa talampas, kinilala ni Qingshan ang atake bilang Divine Arsenal, isang innate martial art na exclusive lamang sa mga heavenly gods na may napakapuring mga bloodlines. Napagtanto ang mga implikasyon nito,
Naisip ni Tianli kung ang entity na sumasapi sa cultist ay sa katunayan ay isang high-ranking alien noble. Natataranta, hinimok ni Qingshan si Tianli na makialam agad. Tumatangging hayaan ng isang napakahalagang kayamanan ng sangkatauhan na mamatay. Kalmado siyang pinigilan ni Tianli, nagpapayo ng pasensya dahil hindi pa nagagamit ni Su Hong ang kanyang ultimate move. May pagmamayabang na ibinunyag ni Tianli na si Su Hong ay nagtataglay ng perfect compatibility sa lahat ng 7 elemento. At na-master ang fusion ng kulog at apoy bilang isang Tier 1 martial artist. Nakatitig si Qingshan sa matinding pagkagulat. Nahihirapang e-proseso ang imposibleng pahayag. Kinikilala ang monstrous potential ng bata, inamin ng Heavenly God na si Su Hong ay magiging isang dambuhalang banta sa kanyang lahi kung hahayaang mabuhay. Nagdedeklara na ang tao ay must die today. Pinakawalan niya ang kanyang divine arsenal, na nagpadala ng dambuhalang ulan ng mga nagniningning na spears pababa kay Su Hong. Hindi na tinag, ngumiti si Su Hong, at sumagot na ang Heavenly God ang kauna-unahang kalaban na nagtulak sa kanya na gamitin ang kanyang buong lakas. Nagpapadaloy ng matinding kidlat sa kanyang sandata. Pinasimulan niya ang ultimate third stance ng kanyang 9 heaven-breaking spears. Isinisigaw ang pangalan ng teknika. Nagawa ni Su Hong na sumiklab at bumasag paitaas sa atak ng kaaway. Isinisigaw ang pangalan ng teknika. Itinulak ni Su Hong ang kanyang spear paitaas, na nagpakawala ng isang dambuhalang pagsabog ng hilaw na kidlat na madaling bumasag sa mga bumababang golden spears. Ang Heavenly God ay nakatitig lamang sa matinding gulat. Sumisigaw na imposible ito habang ang overwhelming energy blast ay mabilis na humuhugos ng diretso sa kanya. Ang mapanirang tira ay nag-trigger ng isang dambuhalang pagsabog, na agad na nag-carbonize sa katawan ng Heavenly God at nagpadurog dito sa mga piraso. Ang purong puwersa ng atake ni Su Hong ay hindi huminto doon. Tuluyan itong hinati sa dalawa ang dambuhalang stone pyramid ng cult. Nakatayo sa harap ng nawasak na base, ang nanginginig at gulong-gulo na si Su Hong ay nang-isi habang kinukumpirma ng kanyang system ang dambuhalang reward na 843 martial value points. Na nagpapatunay na ang nakapapagod na laban ay lubos na sulit. Lumapag si Grandmaster Qingshan sa tabi ni Su Hong. Masayang pinupuri ito bilang isang mahalagang kayamanan at isang dambuhalang henyo. Sinunggaba ng mukha ng naguguluhang Bainate. Inamin ni Qingshan na hinding-hindi siya maniniwala na ang isang Tier 2 martial artist ay kayang tumalo ng isang Heavenly God kung hindi niya ito nakita mismo sa kanyang mga mata. Sa kabila ng mataas na papuri, nanatiling grounded si Su Hong. Napagtanto niya na kung ang isang ordinaryong miyembro ng isang top 10 ranked race ay nagpuwersa na sa kanya na gamitin ang ganoong kalakas na kapangyarihan. Hinding-hindi niya matatalo ang mga ito. Ang kanilang mga tunay na henyo ay tiyak na nakakatakot. Pagkatapos ay naghinuha si Qingshan na ang pagtalo sa isang hamak na barya-barya ay hindi isang bagay na dapat ikatuwa ng labis. Pagkaraan ng 4 na araw, ang Wilderness Survival Training ay opisyal nang nagtapos sa Hang City Camp. Sa pinal na scoreboard, nanguna si Su Hong na may nakalululang 17,210 points. Natuluyang nagpalubog sa iskor ng ikalawang pwesto na 4,700. Ang ilang mga trainees ay agad siyang inakusahan ng cheating. Tumatangging maniwala na ang isang lower-tier fighter ay kayang makakuha ng ganoong kalaking iskor. Ang mga Hang City geniuses na kanyang iniligtas ay mabilis na pumatay sa mga chismis. Na nagdedeklara na si Su Hong ay isang henyo. Siya ay may hindi kapani-paniwalang lakas at madaling naka-on-a-shot ng mga Tier 3 demonic cultists. Nang magtanong ang mga estudyante kung nasaan si Su Hong para humingi ng gabay, nalaman nila na si Grandmaster Wang Qingshan ay personal na nagtuturo sa kanya ng isang A-rank martial art. Lumabas mula sa training hall. Ang naguguluhang si Qingshan ay nagreklamo kay Tianli na natutunan ng Little Monster na iyon ang kanyang healing art sa loob lamang ng kalahating araw. Tumawa lang si Tianli, sinasabihan ng kanyang karibal na masanay na rito. Nakaupo sa training room, nagmuni-muni si Su Hong. Pinadadaloy ang enerhiya ng kanyang bagong nakuha na teknika. Namangha siya sa hindi kapani-paniwalang bisa ng A-rank healing martial art. Natutuwa na ginawa nitong perpekto ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Walang awa na binura ni Su Hong ang lahat ng kanyang mga luma at malalalim na mga pilat. Pagtingin sa kanyang interface,
Labis na nasiyahan si Suhong nang makitang ang kanyang martial value ay lumampas sa 4,800 points mula sa Wilderness Hunt. Kinalkala niya na ang dambuhalang haul na ito ay kayang magtulak sa kanyang spiritual power sa 500 points. Na opisyal na gagawa sa kanya bilang isang Tier 2 Spirit Master. Habang nag-iiwan ng sapat na puntos para sa malaking pagpapalakas ng kanyang vitality. Samantala, sa malayo sa planeta ng Heavenly God Race, isang pagpupulong ang naganap sa loob ng Grand Heavenly God Palace. Isang estatwa ang nag-interoga sa mga subordinate nito. Galit na iginiit na malaman kung paano natalo ang kanilang clansmen sa isang tao na may mas mababang antas ng isang buong realm. Lalo na matapos pakawalan ang Divine Arsenal. Magalang na kinumpirma ni Tianming ang kahiyahiyang pagkatalo. Inamin sa kanyang Panginoon na ang taong kanilang nakaharap ay isang hindi pa nakikitang monstrous genius. Ang entity ng estatwa ay nagpatawag ng isa pang kasamahan sa lahi. Si Tian Shang, na agad na humakbang pasulong, naghihintay ng utos nito. Kinikilala ang dambuhalang banta sa hinaharap na dala ng Bainade. Ang estatwa ay naglabas ng isang opisyal na Heavenly God Race Kill Order, na nag-uutos sa kanyang mabilis na paglipol. Tinatanggap ni Tian Shang ang assassination mission ng may kumpiyansa at masamang ngiti. Pagkatapos ay humingi ng update ang estatwa tungkol sa mga divine object fragments na nakatago sa loob ng teritoryo ng tao. Iniulat ni Tian Shang na bagamat wala pang nakukuha na mga fragments, kamakailan lamang ay nakasagap sila ng magandang balita. Inutusan sila ng estatwa na ipagpatuloy ang kanilang lihim na paghahanap sa lahat ng paraan. Mahigpit na nagbabala na panatilihing bulag ang human race sa kanilang mga galaw. At dito nagtatapos ang Chapter 31.